Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:02 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, isa mga abiyan ka mainulanon nga hapon sa inyong nga tanan. Adlaw kita subong sang Lunes, first day of the month of June, June 1, 2026. Nagadulo mga abiyano ang kalangitan diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Ang temprano pa kainano sang nagbubuya ang ulan diri sa aton sa syudad, and at the same time sa ibahan man nga mga lugar diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. I hope ha nga nagdala ka mo sang inyong payo kung sang inyong jacket antes ka mo naghalin sa inyo tag sa kapanimalay. Especially ang aton dira nga mga ginikanan, mga guardians naton, bangod subong man mga abyan nga Lunes, ang umpisa sang aton nga enrollment, and at the same time, ang aton nga brigada eskwela. Sa kinaanda na kong inyo alagad, Marian Grace Aranyata, ay mag-aob na kita mga abyan tubtublauna 55, subong nga hapon sa pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Antes naton mga abiyano, patpaton ang pila sa mga balita gikan diri sa aton sa Rion sa East. Lakip na ang pag-umpisa man sang aton nga brigada eskwela, enrollment kag syempre ang pagtukod naton sang aton nga help desk sa idalom man sang aton nga balik eskwela. Iti naglibot kita mga abiyano diri sa syudad sang Iloilo, agud lang tawon no ang sitwasyon sang enrollment kag brigada eskwela naton, and at the same time no ang update sa aton nga palarong pambansa 2026. Kahapon mga abyan ginhiwat ang aton nga closing ceremony for this year's palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ibaloon naton no ang nakuha nga mga medalya sang aton nga delegation, ang Western Visayas Regional Athletic Association o ko ng aton nga The Champs. Kilalahon man naton ang pila sa mga top medalist naton. Ikan niya diri sa aton sa Region 6.
update kita no sa aton nga regular sports, sa demo sports, and at the same time sa aton nga para games. And later on mga ben, magakuha kita no sa nga live report na tuhoy diri no sa pag-implement no o kung mga plano sa pila naton ka mga barangay diri no sa aton sa probinsya sang Iloilo, natuhoy diri mga abi no sa sininga programa nga Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang. Ang aton mga abi no nga Iloilo Provincial Government recipient no sa sininga programa and iga panagtag ini no sa kada barangay naton diri sa probinsya. Unsa diino makabaton ini sila sang 200,000 pesos, half of which no gamiton para sa mga priority projects and half no intended sa edukasyon sang aton nga mga estudyante. So igadulong ina later on sang aton no nga Provincial Capital Beat reporter Hope Torrechante. For the meantime, mga be, magakuha kita na isang pinaka-latest nga weather update kaupo ng aton nga Pag-asa, Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa aton pinakalinya, si Ma'am Lenore Silvestre ang DOST Pag-asa, Iloilo. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi, hello, good afternoon. Muna ang aton latest weather update para sa dakaran nga adlaw sang Lunes, June 1, 2026. So, as of 11:30 a.m. kaginay, nakagwa na sa aton nga Philippine Area of Responsibility si Bagyong Domeng. May maximum sustained winds ining 120 km per hour near the center, kag gastanas nga up to 150 km per hour. Ang iya hulag ay pa northward at 20 km per hour. Samtang southwest monsoon naman ang nag-aapekto sa may Central Luzon, Southern Luzon kag western section of Visayas. Bangod sa nga sistema, diri sa Western Visayas maka-experience siya kata sa magalong mo na kalangitan nga may mga paglaptalap ng mga pag-ulan, pangilatog, panaguob, tugas ang southwest monsoon. Makasarangan tubtub makusog naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon southwest, nga magadalas ang makasarangan tubtub mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 33 degrees Celsius. Ang aton forecasted maximum heat index para sa karon nga adlaw ay posible magalabot 39 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang alas 5:26 kaginang aga kag magatunod ini alas 6:09 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Lenore Silvestre, madamo agad nga salamat. Yes. Ma'am Lenore, klaruhon lang naton ha, ang ini nga si Bagyong Domeng nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Yes, ma'am. Nakagwa na siya sa kaginang alas 11:30 sa aton nga par. Pero ma'am, diri sa aton sa Western Visayas, nag-ulan no, kainas ang aga. Ano bala ang rason sini and lauman bala naton sa mga hapon o kung karon sa gabi, mangin mainulanon diri sa aton sa Western Visayas? Well, ang rason sang pag-ulan kaginang aga, tugay na ma'am sang aton nga southwest monsoon, ma'am. So, tungod sa pag-antan sa sining bagyo sa southwest monsoon naman na nakapagpatugas ang mga pag-ulan-ulan diri sa aton. And apart from this, Ma'am Lenore, no, sa nagwa na no nga bagyo nga si Bagyong Domeng, may ara pa bala kita ginabantay nga any weather disturbance? Well, as of now, ma'am, wala naman nakatati may ginamonitor pa nga iban nga weather disturbance. Ma'am Lenore, klaruhon ko lang ha, lauman bala nato no ang pagnubo na sang maximum heat index naton subong nga bulan sang Hunyo? Well, sa dukaran, ma'am, ang aton nga mga heat index mag-range na sa 37 to 41 or 42 degrees Celsius. And for today, ma'am, no, you've mentioned 39 degrees Celsius na labot bala nato na ini, Ma'am Lenore? Sa dukaran, ma'am, pinakamataas natin nga na-record nga heat index ay 38 degrees Celsius diri sa station. Okay. Lastly, Ma'am Lenore, no, ang imo nga panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Magpamati lang kata or mag-monitor lang kata sa ating mga updates tungod sa bagyo nga ginamonitor natin. Ito nakagwa na siya sa ating nga par. Then, magdala lang kita sa protection natin sa init kag sa ulan, especially payong or di ka na ikalo or kapote.
Okay. With this, Ma'am Minor, madamo gigang salamat kag saliwat maayong hapon sa imo. Welcome ma'am kag maayong hapon man sa inyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre sa DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinaka-latest nga weather update. So nakagwa na no 11:30 kaina no si Bagyong Domeng sa Philippine Area of Responsibility and ang reason nga aya kita no diri sa Iloilo naga-experience sa siniman nga pag-ulan-ulan kaina no kaagahon mga alas 3 no. Nag-ulan diri sa aton sa Iloilo City is because no of southwest monsoon. So gani no sa mga ginikanan naton subong nga hapon ha. Today is the start of our Brigada Eskwela and enrollment, and for those parents, mga guardians naton dira no nga ipa-enroll no ang inyong kabataan, ang inyong apo, ang inyong nga hinablos, please don't forget no nga magdalagid sang inyong nga payong. Kita ka pakot no basi subong hapon gulpihada nga magbubo ang mabaskog nga ulan. And speaking of Brigada Eskwela, kaina mga bino naglibot kita sa eskwelahan no ngaging kagtuan naton ang Baluarte Elementary School. Hindi kita magsala no amo ini siya ang pinakamadamo nung enrollees naton for our kindergarten to grade 6 no dila sa distrito sang Molo. They have around or more than 3,000 enrollees no sa nakaligan nga school year 2025 to 2026. And manami no kiti may mga ginikanan kita kaina nga mga naistorya because some of them no una nga adlaw ginpili nila ya ang una nga adlaw nga magkagto sa eskwelahan magpa-enroll para nga ti hindi ginutok no, especially on the last day that will be on opening manos ang aton nga klase which is June 8. So kaina pagkagto naton didto mga abyan no may ara sa mga ginikanan nga as early as 6 a.m. yara na didto kaina no sa aton nga gate no nagahulat sa pag-open man sang aton nga buluthuan. Uban sa ila no right after nga nagpa-enroll diretso brigada. So minaabtan kita dito kaina nga mga nanay nagapanilhing, nagapangtrapo sa mga bookshelves. Iban gani even ang mga libro kiti bangod no nga pila man ka bulan nga wala sang klase nayabukan. So ang mga pulungkuan, ang mga blackboard, ang mga CR ginapang limpyuhan, gapang floor wax. Iniya wala ginapwersa ang aton nga mga ginikanan. Kiti isa no sa mga na-interview naton, yung pamangkot naton no tinga nag-upod gid no sa Brigada Eskwela. And according to him, pabati naton later on ang aton nga interview sa iya. Gusto niya no nga pagbalik sa eskwela sang iya nga bata matinlo ang classroom. Do siya pagani excited sa pagbukas sang klase. Grabe nga feeling no kung ginikanan ikaw nga every year no naginapa-enroll nimo ang kabataan nimo, nagabrigada eskwela ikaw, that means nga ti ang imo bata no lapit na lang kumbaga lapit na lang matapos sa ilang elementary education. So amo man na siguro na batyagan sang aton nga mga ginikanan every time no nga magpa-enroll sila. And we also interviewed didto kaina no ang isa ka nanay nga kindergarten ang iya bata. For first time mom ini siya no. And she's so excited nga makita nga idulong ang iya bata sa abri klase bilang kindergarten. Grabe no, the joy of being a parent. Amo
na ang hindi nimo yang makuha sa isa ka ginikanan. So kabay pa no sa aton dira nga mga ginikanan, kabay pa nga hindi na paghulaton no ang last day of enrollment. Antes ka mo no magpa-enroll. And by the way, for those nga mga nagpa-pre-register no sang ila kabataan, mga kindergarten grades 1, 7 and 11, sa gihapon you need ha nga magpa-enroll sang inyo kabataan. Although nakapalista sa pre-registration, the purpose of our pre-registration is to foresee no or predict no kung pila ang mga incoming naton nga kindergarten grades 1, 7 and 11. Pero kinahanglan ninyo sa gihapon nga magpa-enroll. So san o ina subong nga adlaw nag-umpisa June 1. And our first day of classes will be on June 8. So for those nga mga wala pa nakabakal sang mga school supplies, sang mga notebook, mga papel, mga lapis, kabay pa no nga amat-amaton na. Iti iba niya nga mga ginikanan hindi bakal no sa school supplies at unless nga nakapa-enroll. So yari bala mga abyan no, ipabati nato no una sa tanan ang aton man nga interview no sa aton nga first time nga parent no nga excited, isa sa mga excited nga idulong ang iyang bata no sa pagbukas sang klase. Hibaluon naton mga abyan no ang reason niya nga ang nagpa-enroll siya no subunggid nga una nga adlaw sang enrollment for school year 2026 to 2027. Pamatian naton mga biyan si Ma'am Chilet Halandoni gikan inino sa Barangay Kalumpang, halin sa amon nga barangay sa distrito sang Molo. Pamatian naton mga biyan si Ma'am Chilet Halandoni. Ano pa kung makapaindron? Sa eskwelahan nga first day of enrollment nga nagpa-enroll sa inyong mga bata. Kay parating plano pa kung makapaindron? Ano ang year sa imo bata? Kindergarten. So first time inihinga sa public school. First time. Ano imo na ba tiyagaan kiti finally makita imo bata imo mga eskwela? Okay lang, kag-excited. So tomorrow ano ang imo mga schedule? Bali, tomorrow morning, mabalik ko di kay para kabrigada. So there you have it mga biyan, si Ma'am Chilet Halandone. So ang iyan nga bata is incoming kindergarten sa pagbukas sang klase. So according sa iya, aga pa siya no, temprano pa siya. Actually upod niya sini ang iya nga tiya, siya gid ang first no sa linya kaina didto sa Baluarte Elementary School kag na si Ma'am tiya nga upod ya nagpang trapo kaina no sang cabinet sa pagkagto naton kiti incoming grade 3 naman niya ang iya nga apo. So this time mga biyan, pamatian naman naton isa man sa mga nagbrigada kaina no si Tatay Noli Francisco gikan sa Barangay West Habog-Habog sa distrito sang Molo. Ang iya nga bata incoming grade 3. Pamatian naton si Sir Noli Francisco. Para man maanok man ang bata ko. Sige mo siyang opisina. First day kit ikaw nag-upod sa brigada ka aman. Kapila naman. Pero first day sa una gid nga So naging yan, dos. Oo, naahaw. Para daw excited mo lang makita man yung bata lang ano man. Ano nga grade ang imo bata Grade sa Mag-itri na siya. So, there you have it mga biyan, si Tatay Noli Francisco gikan sa Barangay West Habog-Habog. Actually, madamo pa nino kita nga mga naistorya dito kaina no nga mga parents and according sa ila no para nga hindi gutok no sa mga upcoming days pa ang iban nga mga nanay nga magpa-enroll kag iban sa ila no subong nga Lunes nag-absent sa ila anay nga obra, nag-leave no sang aga and then pagka next day wala na sila problemahon bangon nga tapos na enrollment, tapos na ang ilang brigada eskwela. By the way, mga beno, ang aton nga DSWD naga-encourage kid no sa aton nga mga Pantawid Pamilyang Pilipino program o kung mga 4-piece
beneficiary nato no nga mag-upod sa sinima nga Brigada Eskwela sang aton nga Department of Education. This is our way no nga buligan man ang aton no nga mga buluthuan sa pagtinlo no sa mga schools or hulot klasihan naton para nga ti mangin komportable ang aton man nga mga kabataan. Diri sa aton sa Western Visayas mga abyan, we have more than 900,000 nga mga forecasted ini siya no nga data, forecasted enrollees. Halin ini sila sa mga public, private, state universities and colleges or local universities and colleges nga magapa-enroll sa subong school year 2026 to 2027. Pero kay timi iban daan no nga mga estudyante naton nga na maghalin no sang ilang nga mga residency. That's why nga ti lapit-lapit sa sini nga data no ang ginapanan-aw nga enrollees naton diri sa Western Visayas. Philippines Standard Time launa 23 sa hapon. Mga biyan kadto kita sa aton nga resulta sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Kahapon giniwat ang aton nga closing ceremony kung sa diino mismo ang aton nga Secretary Sonny Angara ang nagtambong sa sinima nung closing ceremony dito sa Agusan del Sur. And ang Western Visayas Regional Athletic Association 5th place overall ang rank no sang aton nga Vivra sa sini nga palarong pambansa. Although mga abyan na compared to mga previous years nato no nga second place kita, nadala kita sa top 3, but still this is a big achievement for our delegates. No, imagine sa bilog no or 18 naton nga regions or more than 15 I think no nga mga nag-participate. We have also mga delegates na overseas. So imagine na ikalima ikaw nga pwesto. This is already a big achievement for our delegates. Niara kita mga biyan overall nga medal, 31 gold, 36 silver, and 45 bronze. Sa sini nga mga medalya, 18 ang nakuha naton sa elementary nga gold, 15 ang silver kag 17 ang bronze. Kung sa diin nagland kita no sa 4th place. Samtang sa secondary naton 30 gold or 13 gold, 21 silver and 28 bronze. And ikasyam kita no or 9th place kita for our secondary. So kahapon no less than our regional director Cristito Eco sang Region 6 or DepEd Region 6 ang nagbato no sang plaque and cash prize during the closing ceremony. Pagabot mga biano sa aton nga demo sports, 9th place kita with 1 gold, 1 silver, and 8 ka bronze. Samtang mga biano ang good news diri bangod nga ti sa para games naton kung hindi kita magsala ha. Nagapanguna gid man niya diri no ang Western Visayas. So sa sini nga tuig we defended ang aton nung corona bilang kampiyon sa aton nga ginhiwat nga para games. Sa para games naton mga abyan, nakakuha kita sang 21 ka gold, 25 ka silver, kag 15 ka bronze. Nakabaton kita no sang trophy and 200,000 pesos bilang mga premyo sa pagdaog sa Para Games. And we would like no to mention pila sa mga top medalists naton sa Para Games. Sanday Carl Hilario sa swimming, si Princess Joy Lagamon sa athletics, si Luke Domniel Gilos sa athletics, Keith Izzy Mendoza sa athletics, Laila Castor sa athletics, kag Isa Colleen Benavides para man sa athletics.
Samtang no sa aton nga regular sports, pila mga abyano sa mga student athletes naton ang ginkilala man nga mga top medalist. Lawago naton isa-isa. Ang nakakuha mga abyan sang 4 ka goal si Trixia Ann Arellano gikan sa Concepcion Central School para sa Athletics Elementary. Ang kapidno sa Daytaya Grace Clark kag Mika Claire Calar gikan sa Buntatala Tagbak Elementary School diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Sa Chess Elementary miara ini sila sang tig 3 ka goal. Si Marthon Andre Dumulong sang Maayon Elementary School para sa Athletics Elementary may ara sang 3 ka gold kag si Noche Veronica Ibit sang Regional Science High School for Region 6 para sa Swimming Secondary may ara sang 2 ka gold. Nakakuha naman sang tig 2 ka gold medal sa Angelo Santuyo, John Rex Andres kag Ruben Brillo gikan sa Mangurokuro Elementary School para sa Arnes Elementary nga may tig 2 ka gold. Si Syke May Gismundo sang Aklan National High School for Arts and Trades para sa Pengkakselat Secondary may 2 ka gold. Princess Lynn Yanson sang Tarong Elementary School Athletics Elementary may 2 ka gold. Norlin Abedo sang Carles Central School Athletics Elementary nga may 2 ka gold kag si Rihanna Moreno sang Carles Central School sa Athletics may ara man sang 2 ka gold. So congratulations sa aton no nga mga top medalists, and for those nga aton nga mga silver medalists and bronze medalists, and of course no sa bilogidya nga mga student athletes who represented Wivraa. Congratulations sa inyo. May medalya man o kung wala, dang ko nga bagay no for us to be represented sang sini nga mga student athletes. Imagine ha, hindi lang ulangon ni ang ilagay pang-agyan halino sa division, pag-abot pagid sa regional meet. Grabe nga sakripisyo no, the training. We could not imagine no how many nights no ano nga mga sakripisyo ang ginpang ubras ang sini nga delegation nato just to represent us. So thank you sa inyo nga pagwagayway sang bandera sang Wivra. For those no nga ti gusto gid no nga balaan nyo may mga plano kita no nga kung kaisa wala nag-materialize because nga kung grabe ang preparation naton base sa iba no nga mga athletes or region, mas grabe pagid ang ilang nga preparations. Kung wala man kamo nangin mapinalaro no subong nga tuig sa pagkuha no sang medalya bawi. And for those naman nga nag-graduate na no nga ti wala nakakuha man sang medalya, it's not yet the end for you. May ara pa no sa college. Who knows? Kamo na ang mga next nga represent no sang Western Visayas sa mga international competition. So congratulations gid sa ato no nga delegation. Philippine Standard Time launa 31 sa hapon. Mga biyan sa aton nga pagbalik hibaluon nato no ang numero sa mga antikenyo nga nakarehistro sa idalong sa Birth Registration Assistance Project o kon BRAP dira no sa Banwa or dira no sa probinsya sang Antique. And at the same time magakuha kita mga biyan sang report nato sa pagpatuman ano mga plano sang mga barangay diri sa aton sa Iloilo Province once no nga mabato ni Laya ang assistance halin sa national government nga 200,000 pesos sa idalon sang bawat bayan makikinabang. Bantayan mga biyan sa aton nga pagbalik diri sa programa Balita Sosyal. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot
Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sarap bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sarap bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, puwetan, baywang at susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Si nanay gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si nanay trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si nanay na malengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si nanay lana pahinga. Tahan naman anak. Luto pa ako eh. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Philippines Standard Time, 1:37 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, antes kita kaina no mag-break, isa sa mga ginistoryahan naton ang natuhoy no sa aton man nga
Brigada Eskwela and Enrollment and update lang no ang aton nga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 84 or around 84 beneficiaries sa 4-piece nato no sa Banwasang Alimudian, Iloilo nag-upod sa ginihiwat nga Brigada Eskwela kag ang Alimudian National Comprehensive High School sa tema nga bayanihan sa paaralan nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. So, ginpangunahan ini sang atong school principal 3 si Sir Romar Cubin sang Alimudian National Comprehensive High School. So, once again ang atong nga enrollment nag-umpisa na subong June 1 until June 5. This time mga bro, magakuha kita sa live report na tuhoy no sa sininga bawat barangay makikinabang. Sa mga biyan inino ka National Government Program nga nagatuyo no nga maghatag sang financial assistance and services sa ato no nga mga barangay. Agud nga mabuligan sila no sa pag bakas ang ilaman nga mga or paghumano sa mga priority projects nila and at the same time sa pagsuporta no sa edukasyon sa pila ka mga incoming college students nila. So ibaloon nato ng implementation sa sining Bagong Pilipinas bawat barangay makikinabang sa probinsya sang Iloilo. Agad magdulong mga binos sa sininga report ang aton nga Iloilo Provincial Beat Reporter Hope Torrechante. Radyo Pilipinas, report. Hope, mayong hapon. Mayong hapon yan kung may ara sang hawak mo ang beat. Sa Iloilo Province, hawak na ang check. Kay nabato na ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang cheque nga nagabalor sang 344.2 million pesos. So, ara na. Nabato na sang Iloilo Province, mga kabyanan, ang cheque nga inugpanagtag naman yan para sa mga kabaranggayan sa Iloilo Province. Kag ang assurance driyan, tanan nga barangay. Wala sang may mabilin, 1,700 plus ka mga barangay sa Iloilo Province ang makabato no sang 200,000 pesos nga financial assistance from the national government. Sa idalom iniyan no sang bawat barangay makikinabang. So May 27 no sa Metro Manila nagpadulong no ang si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kaupod si Cap Amalia Dibuque no ang Liga ng mga Barangay President sa Iloilo Province para batunon ining cheque balor 344,000 pesos. Kag ginalantaw yan no target July 19. 2026 ipanagtagman no ang ining financial assistance 3 or 200,000 pesos sa mga kabaranggayan. So kaina nakapadulong kita yan no sa Barangay Trapiche sa Banwasang Oton sa probinsya sang Iloilo. Kay again no recipient tanan nga mga barangay sa Iloilo Province kag ginpamangkot naton ano naka-ready ang barangay no sa pagbaton sining 200,000 pesos siling nila yan no nahitso na nila ang mga kinanglanon kay na istoryahan na ano bala ang proyekto para sa barangay identified project kag na tumod naman nila ang 5 ka beneficiary sang barangay or Bagong Pilipinas barangay scholar. So naisip na nila yan no kay may 27 ka applicants no incoming fourth year students no nga nagsumite sang ilaman nga requirements no ang ilaman nga intention no nga mag-join sa sinang scholarship. But of course, no, may selection committee nga gintukod ang Barangay Trapiche kag natumod nila ang 5 ka barangay scholars. Ang ini nga 5 yan, no, makabaton sang 20,000 pesos, no,
probably no sa July man kay sa July no ipanagtag ining 200,000 pesos nga financial assistance. So siling sang kapitan no si punong barangay George Medjodia kinpahayag niya yan no nga may napili sila nga 5, isa sa mga napili nila wala sang ginikanan no, ang isa didto wala gid sang graduate or college graduate sa ilang nga pamilya. May isa man dito nga ginpili nila kay underemployed no or may kakulangan sa financial no kay ang requirement abi yan no poorest of the poor no as much as possible ining mga barangay scholars nga mapilian para sa grant nga 20,000 pesos. So ang balgani niya no para iwas sa mga kutso-kutso bala nga ginapahayag nga may favoritism sa pagpili no sang recipient no siling ni Kap gin-screen nila sang maayo and as much as possible hindi na siya endorsed sang barangay officials no or wala sang scholarship nga nabaton sa iban pa nga mga bodies no or institutions kay parang sila gid no ang deserving sang sina nga scholarship no sa idalom sang Bagong Pilipinas Barangay Scholars. And yan may napili naman sila no para ubrahon or pagagamitan sang 100,000 pesos para sa or nabili no nga tunga sang 200,000 pesos no ang 100 ibakal Manila para sa ila nga barangay. So yari yan no pamatian ta si punong barangay George Medjodia sang barangay Trapiche, Oton, Iloilo. Papasalamat tayo kay Presidente Marcos na at least maski paano direct tayo sa barangay yung tulong galing sa opisina niya. So maraming salamat in behalf ng barangay Trapiche at saka yung barangay council. The 100,000 for deserving students augment sa pag-aaral nila, and then yung 100,000 is projects ang mapili ng barangay. Yung iba nakasubmit na kami last February, May 24, and para sa amin out of 27 applicants, 5 yung napili namin para sa amin good judgment yun. Papasalamat tayo kay Presidente Marcos. So si barangay Captain no George Medjodia sang barangay Trapiche, Oton, Iloilo yan no ang ina kabahin sa gihapon sang bawat barangay makikinabang program sang national government, and isa sa naisipan ng igamitan sang 100,000 pesos nga identified no sang barangay na hisugtan man sa konseho no nga ang 100K no ibakal sang dugang nga mga bangko o kon monoblock chairs no kag foldable tents sa barangay kay suno kay Kapitan Medjodia no kinahanglan sa mga nagkalain-lain nga mga pagtililipon aktibidad sa ilang barangay kay 7,000 almost no yan ang populasyon sa barangay Trapiche, isa sa may pinakamadamo no nga populasyon sa Banwasang Oton. So 7,000 ka pumuluyo, and imagine kung magtililingob ina dira no sa barangay hall kinanglan gid sang bangko no ang aton nga mga kauturan. So may ara man kuno sila pero gamay lang no ti kung magdamo gani ang bisita kulang ang bangko hindi komportable no sa ilang barangay hall. And at the same time pwede man ini kuno magamit sa mga nagakinanglan naton nga mga kauturan kaangay sang may namatyan abi yan no ginahulam sang mga kauturan naton para nga may mapungkuan man sa ilang nga kadto nga mga
himata, no? So amo na no ang pagagamitan sang 100,000 pesos, also ang foldable tents, no? Kinahanglan nila kung may ara sila sa mga aktibidad. So hopefully kung mabato na gid man yan, no, matigayon man ining mga programa sa barangay, no, sa barangay Trapiche, the same also sa iban pa nga mga barangay diri sa probinsya sang Iloilo yan. Yes. Ang sa scholars sa aton Hopi, may iban nga mga barangay nagaplano no nga tululungaon, pero dito ya sa Trapiche, 5 ang identify nila. Grabe no, 27 ang nag-apply, 5 no ang napilian. So makita gid nato no nga kinahanglanon gid no sa mga estudyante naton, but amo na gani hambal naton para nga masiguro no nga ang ihatag naton mapuslan gid bala nila kay sa kantidad nga 20,000 pesos no, 5 ang ginpili sa barangay. So wala sila ya plano tani nga tungaon. Wala yan, no, kay klaro abi ang pagsulundan, no, yan sa Bagong Pilipinas Barangay Scholars dapat 5 gid kag 20,000 ang dapat nga makuha sang mga benepisyaryo. And also yan, no, siling gani ni isang iban man dira sa ilang barangay do na stress, no, ang selection committee considering nga 27 ayawan sila ka trim down yan sang makakuha sang sining scholarship, and at the same time may ara didto, no, sa barangay nga naka-mention sa aton nga kuntani ang iyang bata incoming 4th year man apang nagpahayag na lang, no, nga hindi na lang mag-apply considering nga may ginabaton sila nga scholarship halin man sa another institution, and sa ilang bultuan 50% man, no, ang iyang ginabaydan sa tuition. So okay lang kung makaitsindi. Yes, no, no. ang iba nga kabataan nga gusto man tani mag-apply, no, pero ginhatag na lang sa iba, nagpaiway na lang. Yes, kagin ginpatpat gid ya ni punong barangay Medjugorje nga napaalinto nila sang maayo ang anunsyo nga may ara sang barangay scholars, no, nga 20,000 pesos. Gani may mga naglabot sa 27 ang mga nag-apply, no. Kay yan, imagine bala dako sila nga barangay, may mga sityo pa na ang barangay Trapiche, no. So hindi lang na siya may main Trapiche tapos may ara pa sang sityo Tuburan, no. May isa pa ka sityo, no. So dako siya, unlike sa iba nga barangay nga may ara lamang sang maybe 2,000 or 1,000 population, sa Trapiche 7,000. So kung lantawon mo yan, madamo-damo, no, ang posible gid yang tani mag-avail sang sining scholarship apang 5 lang gid, no, ang pilion kag siling gani nila, no. Medyo na stress ang selection committee, pero sige lang, at least, no, may iraos. Yes, kag madirekta nga mabaton sa mga pumuluyo sa komunidad ang bulig halin sa national government. Siling ni punong barangay Medjugorje, nagapasalamat siya yan, no, kay President Ferdinand Marcos Jr. Sa BBM program, no, kay direkta nga mabatsyagan sa mga pumuluyo sa barangay, no, or sa community level ang programa sang national government. Yun, madamo gyud nga salamat, Hopi. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Merry Christmas! Advance na ni no. Although nga wala pa kita naka-Berman, pero for those, no, nga mga barangay nato, no, kiti hambal ni Hopi, hawak na ni Gov ang cheque, no. Ginahulat na lang nga ipanagtag, no, ang iniman nga kantidad sa palaabuto no nga bulan sang Hulyo. So kabay pa nga gamiton gid, no, sang insakto sang aton nga mga barangay, no, especially sa pag-identify sang inyo dira nga mga priority projects. Tumuron gid, no, ano gid bala ang first nga needs sang inyong barangay. So, isa ini mga abyan, no, sa pamaagi sang aton man nga Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Buligan, no, ang aton man nga mga barangay, especially, no, sa ilang nga mga projects kag sang ilaman, no, nga or sa edukasyon, no, sang aton nga kabataan.
okay lang no sa mga makaintindi. Kiti hambal gani no. That alone ha, sa isa pa lang nakabarangay ha, may ana na 27 applicants. Sa iba niya nga mga barangay pagid nagasururo-braman no ang applicants. Pero hambal gani ginpili gid no ang mga deserving. So kabay pa sa mga barangay naton, pilion gid no sino ang nagakinahanglan. So lakip didto no ang gin-identify, wala sang parents no. Yung isa underemployed pero gusto nga maka-eskwela. So for us no, kung sa iban dira iya nga tibal ani mo nga may other ikaw nga options no, like for example may mga existing ikaw nga scholarship, while we understand no nga gusto mo man sabay pa nga intindihon no if ever nga hindi ikaw mapilian, kiti basi mi ara pagid sang mga mas nagakinahanglan compare no sa inyo. Philippine Standard Time, 1:53 sa hapon, mga abyan, antis kita magtakop no sa ibang paginaton nga mga balita. Naglabot na sa masobra 6,000 ang nakarehistro sang libre sa idalom sang Birth Registration Assistance Project o kung BRAP nga mga antikanyo sa dagini sa datos sang Philippine Statistics Authority Antique as of May 2026. Ang BRAP mga abyan, programa ini sang gobyerno nga ginapangunahan sang PSA kaupod ang mga LGU paagi sa mga local civil registry offices. O sa diin tinutuyo sini nga makaparehistro sang ila pagkabunag kag makaagom sang birth certificate nga manginuna nga pamatuod sang ilang legal nga identity. So magamit man ininong dokumento sa pagparehistro sa Philippine Identification System o kon PhilSys o kon National ID kag para mas mangin mahapos no ang pagtransact kag pag-agom sa mga social benefits sang gobyerno, which is correct no kung madumduman ninyo mga biyan sa aton diri no nga previous interview man sa Iloilo City Civil Registry Office. Nakugi nga bagay mga abyan no ang ini nga birth certificate para nga maka-avail ikaw sa mga nanuhay-tuhay nga social services. Hindi no ang masubo may pila sa ato no nga until now wala pa no sang birth certificate. So manami gid no kay sa idalom sa sininga program sa PSA and LGU naton sa Antique, 6,000 antikenyo na ang nakapa-register. Samtang mga biya sa ibang pagid naton nga mga balita or sa ibang pagid naton nga balita, pag-abot naman no sa tagdaganay sang aton nga cash relief assistance o kon CRA nga 5,000 pesos sa mga driver, naglabot na sa more than 65,000 ka mga drivers ang nakabatong sa masobra sa 329 million pesos nga cash relief assistance. Sa more than 65,000 sa ila, more than 54,000 ang mga tricycle driver, more than 6,000 ang mga jeepney driver, kag masobra naman sa 4,000 ang mga TNC and TNVS drivers naton diri sa Western Visayas. So kada beneficiaryo nato no sang sininga assistance nakabaton ini sila sang 5,000 pesos. Pahayag pagid no sang aton nga DSWD for those yang nga wala nakabato no sang ilang CRA sa schedule nila nga payout mangud man nga may ara abiging kagtuan o importante no nga transaksyon. Magapagwa sang schedule sang special payout ang aton nga DSWD field offices. And speaking of DSWD, mga abyano, ang aton kita diri sa Radyo Pilipinas Iloilo under no sa leadership man sang aton nga acting station manager Ma'am Bing Pabiona, ging kilala bilang 2025 most supportive media partner for radio ang Radyo Pilipinas Iloilo. So ang ininong award is for our listeners no, aton nga mga nakaupo diri no nga mga na-interview, especially no sa pagpalapnag sa mga programa, mga proyekto, mga aktibidad sa Department of Social Welfare and Development. And will give us more inspiration na
magbulig man no pagpalabuot sa kahanginan kag syempre sa social media sa mga importante nga mga anunsyo. And this award also no serves as testament no nagapakita sang testament na ang Radyo Pilipinas Iloilo bilang government arm magapadayon gid no sa pagbalita sa pagpartner sa DSWD na mga masiguro no nga ang tanan nga mga pumuloy ay well informed sa mga programs and services. Philippine Standard Time, 1:58 sa hapon. Wala na kita mga biyansang nabilin nga oras sa aton nga pagpangalagad. And congratulations man sa aton nga acting station manager. Kilala man no isa sa mga individual awardees sang DSWD. Thank you so much sa inyo nga pagtutok subong nga hapon and thank you man no sa aton mga katuwang technical. Sa studio, Sir Vermer Aventura kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Betita. By the way, belated happy birthday sa aton nga mga Manikan boys. Happy birthday or belated happy birthday kinong Darwin Manika, aton diri nga driver. And ang aton diri no nga kaupod man. Admin aid nato no si Vincent Manikan Baroa. At syempre kay Sir Janal Baklay ang mga birthday or ang mga mahanda ng taon ta. Anyway mga abyan, kag sa tanan nga mga nag-celebrate sang inyo nga birthday, anniversaries, mansariman dira o kon na saan ninyo ka tuig or pila ka tuig dira, happy wedding anniversary, happy monthsary, and happy birthday. Mga biyan ako na lang gid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Payag ni Senador Jingoy Estrada ang Sandigan Bayan na pagbigyan muna ang mga masyong inihain niya bago maglabas ng anumang warrant